Good morning, guys! Merry Christmas! Maligayang Pasko ang aking pagbati mula sa aking pamilya at ang ating denomination, Jesus the Living Gospel. Merry Christmas! Ngayon ay araw ng Pasko at naniniwala po ako na magiging masaya o naging masaya na kasi kagabi pa ay nagdiwang na tayo ng Christmas Eve at ngayon ay Christmas Day, araw ng Sabado. Nawa ang kagalakan, ang pagpapala ng Diyos ay sumaatin lagi. Purihin ang Panginoon. Samahan niyo po ako sa ating panimulang panalangin. Lord God in heaven, maraming salamat dahil kami ngayon ay nagdiriwang ng araw ng Kapaskuhan. Salamat sa inyong pagmamahal sa amin. Ito ay isang araw na kinikilala namin na merong Diyos na nagkatawang tao, ipinanganak siya at gampanan ang kanyang layunin ng pagparito, ang mamatay sa krus para sa amin at mabuhay na magmuli para bigyan kami ng panibagong pag-asa. Maraming salamat po at patuloy pa rin ang aming daily devotional sa araw ng Kapaskuhan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, today is Saturday, Shabbat Shalom na din. Shabbat Shalom, December 25, 2021. So, Pasko ngayon, at exactly 1 week from now, ay bagong taon naman. I-welcome naman natin ang 2022. So, dito muna tayo sa Merry Christmas, maligayang Pasko sa ating lahat. So, nais kong ituloy natin ang pag-aaral sa Book of Esther, chapter 8. Pero samahan niyo po ako sa pagbabahagi nitong ating Christmas Daily Devotional. I-share po natin ang broadcast na ito sa ating mga Facebook friends and be a multiplier. Nasa YouTube din po tayo ha. JLG Space TV po ang ating YouTube channel. Ayan, don't forget to click the notification bell and also kung hindi pa kayo nakasubscribe ay you can do so. And follow us and like our Facebook page po, Jesus the Living Gospel. Ayan, no? So, sama-sama tayo. Pindutin na natin yung share button sa ating Facebook. Ang ating topic ngayon ay The King's Wisdom. The King's Wisdom, hango mula sa Esther chapter 8 verses 1 to 17. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. The King's Wisdom, hango sa Esther chapter 1 verses chapter 8 verses 1 to 17. Purihin ang ating Panginoon. So babasahin po natin ang Esther chapter 8 from verse 1 to 17, medyo mahaba-haba dahil ito ay the whole chapter. That same day, King Xerxes gave Queen Esther the estate of Haman, the enemy of the Jews. And Mordecai came into the presence of the king, for Esther had told how he was related to her. The king took off his signet ring, which he had reclaimed from Haman, and presented it to Mordecai, and Esther appointed him over Haman's estate. Esther again pleaded with the king, falling at his feet and weeping. She begged him
to put an end to the evil plan of Haman the Agagite, which he had devised against the Jews. Then the king extended the gold scepter to Esther, and she arose and stood before him. "If it pleases the king," she said, "and if he regard me with favor and thinks it the right thing to do, and if he is pleased with me, let an order be written overruling the dispatches that Haman, son of Hammedatha the Agagite, devised and wrote to destroy the Jews in all the king's provinces. For how can I bear to see disaster fall on my people? How can I bear to see the destruction of my family?" King Xerxes replied to Queen Esther and to Mordecai the Jew, "Because Haman attacked the Jews, I have given his estate to Esther, and they have impaled him on the pole he set up. Now write another decree in the king's name, in behalf of the Jews, as seems best to you, and seal it with the king's signet ring, for no document written in the king's name and sealed with his ring can be revoked." At once the royal secretaries were summoned. On the 23rd day of the 3rd month, the month of Sivan, they wrote out all Mordecai's orders to the Jews, and to the satraps, the governors, and the nobles of the 127 provinces, stretching from India to Kush. These orders were written in the script of its province and the language of its people, and also to the Jews in their own script and language. Verse 10, Mordecai wrote in the name of King Xerxes, sealed the dispatches with the king's signet ring, and sent them by mounted couriers, who rode fast horses, especially bred for the king. The king's edict granted the Jews in every city the right to assemble and protect themselves, to destroy, kill, and annihilate the armed men of any nationality or province who might attack them, and their women and children, and to plunder the property of their enemies. The day appointed for the Jews to do this in all the provinces of King Xerxes was the 13th day of the 12th month, the month of Adar. A copy of the text of the edict was to be issued as law in every province and made known to the people of every nationality, so that the Jews would be ready on that day to avenge themselves on their enemies. The couriers riding the royal horses went out, spurred on by the king's command, and the edict was issued in the citadel of Susa. When Mordecai left the king's presence, he was wearing royal garments of blue and white, a large crown of gold, and a purple robe of fine linen, and the city of Susa held a joyous celebration. For the Jews it was a time of happiness and joy, gladness and honor. In every province and in every city to which the edict of the king came, there was joy and gladness among the Jews, with feasting and celebrating, and many people of other nationalities became Jews because fear of the Jews had seized them. End of reading. Blessed be the reading of the word. So mahaba-haba yung ating binasa. Actually, it's the whole chapter of chapter 8, Esther chapter 8. Ang ating title ng topic ay The King's Wisdom. Ano nga po ba ang nangyari? Nung araw na yon na namatay na si Haman, at ang ginamit sa kanyang kamatayan ay yung kanyang hinandang pole para impale si Mordecai ay ginamit sa kanya.
Yung araw na yon ay ibinigay ng Haring Xerxes ang kayamanan ni Haman kay Queen Esther na si Haman ay kaaway ng mga Hudyo at si Mordecai naman ay pumunta sa presensya ng hari sapagkat si Queen Esther ay sinabi niya kay King Xerxes kung paano siya naging related kay Mordecai. Siya ay pinsan ni Queen Esther. At ang hari ay ibinigay ang kanyang signet ring na dati na niyang ibinigay kay Haman. Nireclaim ng king yung kanyang signet ring at ibinigay kay Haman at kay Mordecai, I should say. And Esther appointed Mordecai over Haman's estate. So, siya na ang namahala sa kayamanan ni Haman. Again, nag-plead. Nakiusap uli si Queen Esther. Alam nyo, pag nakuha mo na yung favor ng king, huwag ka nang paisa-isa at patumpik-tumpik. Dito, kuhang-kuha na ni Queen Esther ang atensyon ng hari. Nakiusap siya uli. Siya ay lumuhod sa paanan ng hari at umiiyak at nakiusap na lagyan na ng tuldok itong evil plan ni Haman dahil isa sa kanyang device, evil scheme, ay ang kamatayan ng lahat ng Hudyo. At nung nawin uli ni Queen Esther ang attention ni King Xerxes, ang favor, in-extend ni King Xerxes ang kanyang gold scepter kay Esther at tumayo si Queen Esther at sinabi niya uli ang kanyang pangangailangan. Kung nakakalugod sa inyo, mahal na hari, at talagang binibigyan niyo ako ng pabor, na sa tingin niyo ang aking hinihingi ay tama, ay pwede bang sumulat uli kayo ng written order overruling yung lahat ng dispatches na ginawa ni Haman na ipinadala sa lahat ng probinsyang inyong nasasakupan dahil hindi ko kakayaning tignan, tanggapin, makita ang pagkawasak, pagkasira ng aking mga kababayan at ang pagkasira ng mismong aking pamilya, sabi ni Queen Esther kay King Xerxes. Ang King Xerxes naman ay nagreply kay Queen Esther at kay Mordecai. Ngayon alam nang magpinsan ito at parehong mga Hudyo. Ang sabi ni King Xerxes, dahil si Haman ay inatak niya ang mga Hudyo, binigay ko na ang kanyang buong estate kay Esther at siya ay impaled na sa pole na sinet up niya kay Mordecai. Ngayon, sabi niya, sumulat uli kayo ng decree ng utos sa aking pangalan in behalf of the Jews. At iyong tatakan uli ng king's signet ring sapagkat walang dokumento na isinulat sa pangalan ng hari na tinatakan ng signet ring ng hari ay pwedeng pawalang bisa maliban sa i-overrule, gumawa ka uli ng edict na nagsasabing pinapawalang bisa ang dispatches ni Haman at paniniwalaan lang ng tao, asusundin lang ng tao yan kapag nakita nila na ang ruling na yan ay tinatakan uli ng kanyang signet ring. So, yun ang kanilang ginawa at ipinadala sa mga couriers na ang sinakyan ay yung mga mabibilis na kabayo na espesyal na mga kabayo na ni-raise na brinid ng mga tauhan ng hari. So dinala nila ito sa lahat ng mga probinsya, isinulat din sa lahat ng lengguwahe, kung ano ang lengguwahe sa probinsyang yon, yun din ang lengguwaheng nakasulat. At nung malaman ng lahat ng Hudyo sa lahat ng mga probinsyang pinagdalhan ng mga sulat na ito, binigyan sila ng karapatang
magsama-sama, mag-assemble, at ang kanilang pagdiriwang nung mabasa nila ang copy of the text of the edict na in-issue, na naging batas sa lahat ng probinsya. Ang lahat ng mga Hudyo ay nagdiwang. Sila ay nagsaya sapagkat tumating na ang kanilang deliverance. At si Mordecai, nakasuot na. Nung iwanan niya ang presensya ng hari, nakasuot na siya ng royal garments of blue and white. Meron siyang large crown of gold at meron siyang purple robe of fine linen. At sa city of Susa ay merong joyous celebration sapagkat ang mga Hudyo ay nagkaroon na ng panahon, pagkakataong magsaya at magdiwang, at sa bawat probinsya at bawat syudad na dinatnan, inabutan ng batas na ito, ay merong joy and gladness among the Jews with feasting and with celebration. Ito ang magandang nakasulat. And many people of other nationalities. Ibig sabihin nun, hindi Hudyo. At maraming tao sa iba't ibang nasyonalidad. They became Jews because fear of the Jews had seized them. So yung mga Gentile people, kasi dalawa lang naman, kung hindi ka Hudyo, Gentile ka, at kung Gentile ka, hindi ka Hudyo. Ganun lang po yun. So, yung lahat ng mga non-Jewish o karamihan ng mga non-Jewish sa iba't ibang nationalities ay nag-convert sila ng Judaism, na maging Hudyo din sila dahil sa takot sa mga Hudyo na sa panahong yon ay nasa matinding favor ng King Xerxes. So, yan po ang istorya niyan, ano? Kaya sabi sa verse 8, if we will go to verse 8 again, mga minamahal, balikan lamang po natin itong pinakabuod ng istorya. Now write another decree in the king's name in behalf of the Jews as seems best to you, and seal it with the king's signet ring. For no document written in the king's name and sealed with his ring can be revoked. Yan po ang napaka-powerful na mensahe ng 8:8, no? Tong 8:8, Esther chapter 8 verse 8. Ayan, no? Okay, so pagpatuloy natin ang pagbalangkas sa ating topic ngayon, mga kapatid. So, patay na si Haman. Haman was dead, and now Mordecai wore the king's signet ring, and he managed Haman's estate. Grabe po ang turn around ng mga pangyayari, na si Mordecai na nasa bingit ng kamatayan, siguradong kamatayan sa kamay ni Haman. Nabaliktad pong istorya, si Haman po ang namatay at si Mordecai ang nagsusuot na ng signet ring. Ito yung simbolo ng kapangyarihan ng hari. At siya na ang ginawang manager sa naiwang estado o kayamanan ni Haman. But Mordecai, Esther, and the Jewish people still face the destruction Haman has planned. For all the provinces had received the decree to annihilate the Jews. So, hindi pa kumpleto ang matatawag nating tagumpay dito, bagamat naiparating na sa hari ang mensahe at si Haman ay nahatulan na bago na ang sitwasyon. Si Mordecai na ngayon ang nakapagsuot ng signet ring
a symbol of the king's authority, at siya na ang manager ng estado ni Haman. Pero si Mordecai, si Queen Esther, at ang Jewish people ay nahaharap pa rin sa destruction ayon sa plano ni Haman. Dahil lahat ng mga probinsya, 127 provinces sa nasasakupan ni King Xerxes, ay natanggap na ang decree na i-annihilate ang lahat ng Hudyo. At kanina, na-explain ko, a royal decree could not be revoked the moment ito ay natatakan ng king's signet ring. Napaka-powerful po ng signet ring na yan. Lahat po ng tinatakan yan ay hindi pwedeng i-revoke ni numan, maliban sa ang hari ay gagawa uli ng isang batas na tatakan uli ng signet ring, superseding yung naunang batas. So, what were they to do? Ano ang dapat nilang gawin? In-exercise ni Xerxes, King Xerxes, ang kanyang power shrewdly. Although the order to destroy the Jews had to remain, the Jews could now have the right to defend themselves. Mordecai, the bearer of the king's signet ring, signed the decree. Yung dating Mordecai na ginawan ng decree at nadamay pa ang lahat ng Hudyo na mamamatay lahat, ay siya naman ngayon ang gumawa ng decree sa pahintulot ni King Xerxes na pirmahan gamit ang king's signet ring. Now the people of the empire had to decide. Many became Jews, sabi po dun sa verse 17 kanina. Many became Jews. Maraming nag-convert na maging Hudyo because fear of the Jews had seized them. Dahil ang takot sa mga Hudyo ang bumalot sa kanila. Bakit nga naman? Hindi ka matatakot sa mga Hudyo sa mga panahong ito. Bakit nga naman hindi ka pa magko-convert na maging Hudyo? Ang king, ang Haring Xerxes, ay todo pabor ang binibigay kay Queen Esther at kay Mordecai. Ngayon alam na niya na magpinsan sila. Pangalawa, ang reyna ay isang Hudyo. Ang pangalawang pinakamataas na pinuno na dating si Haman ay namatay na, ngayon pinalitan ni Mordecai. So, kumbaga, lahat ng favor ay nasa panig nila. Which would be better, diba? To be a living member of the Jewish people or a dead Gentile. Kaya maraming lumipat, maraming nag-convert, maraming naging Hudyo na mga Gentile naman, sapagkat mas mabuting, sabi nga nila, mas mabuting buhay na miyembro ng Jewish people kaysa naman patay na Gentile person. Yan po ang kalagayan ng Esther chapter 8. So, istorya ito ng pagwawagi. Istorya ito ng pagtatagumpay. Istorya ito ng ang masama ay kailanman hindi makakapanaig laban sa mabuti. Laging mabuti ang mananaig. Laging katotohanan ang mananaig. Lahat ng evil, wicked schemes na gagawin ng sinuman laban sa mga namumuhay ng matuwid para sa Diyos ay kakampihan ng Diyos at tatalunin ang lahat ng wicked, evil plans ng kaaway. Purihin ang Panginoon. So, kung babalikan po natin ang Genesis 2:17, ang nakalagay po sa Genesis 2:17. Okay, nais kong i-present sa inyo ang Genesis
Nakalagay po dyan, "But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die." Nais ko lang iugnay ang Genesis 2:17 nung sabihin ng Diyos kay Adam, when God had told Adam in the garden, "You must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will surely die." That decree could not be revoked either. Yung batas na yan para sa sangkatauhan ay hindi po na-revoke, hindi nawalan ng bisa, hindi nawalan ng saysay. Yan ay isang decree na ang Diyos mismo ang may gawa at Diyos lang ang pwedeng mag-revoke niyan. Hindi pwedeng i-revoke ng tao yan. Hindi pwedeng i-revoke ng sino man yan. Ang Diyos lang ang pwedeng mag-revoke niyan. Parang yung decree na ginawa ni King Xerxes the moment ito ay tinatakan ng signet ring ng hari, ay hindi pwedeng i-revoke. Ang Genesis 2:17, "You must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die," ay isang decree na hindi rin pwedeng i-revoke. Yung for all who have sinned will die, yan po ay isang batas. Pero, hindi man pwedeng i-revoke ang kamandag, ang bisa ng Genesis 2:17. God provided a way out. Katulad din nang hindi pwedeng i-revoke yung utos ni King Xerxes na mamatay lahat ang mga Hudyo na namumuhay, naninirahan sa kanyang kingdom, sa kanyang empire, ay hindi rin pwedeng i-revoke. Pero the same King Xerxes na nagbigay ng King's Decree to annihilate all the Jews in all the provinces that he ruled, ay siya din ang pwedeng gumawa ng paraan para i-revoke yung bisa ng kanyang batas. Dito po, kung meron mang Genesis 2:17 na isang utos ng Diyos na hindi na pwedeng i-revoke, ang Diyos din mismo ang nag-provide ng way out para sa ating lahat. Ano po ang kanyang ginawa? Yan nga po ay may kaugnayan sa selebrasyon ng Pasko. Amen? At ang way out na ginawa ng Diyos ay nakasulat, mga kapatid, sa John 3:16. Diba? "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." So ito yung pangalawang, ito yung mag-supersede. Ayan. Ito yung, ang John 3:16 ang nag-supersede sa Genesis 2:17. Ang batas ni Haman na pirmado ng King's signet ring ay sinupersede ng batas ni Mordecai na pirmado din ng King's signet ring. So nakita ho ninyo ang parallelism ng dalawa. Meron pong parallel sa dalawang pangyayari. May isang batas na hindi pwedeng i-revoke kapag pirmado ng hari. May isang batas sa Genesis 2:17 na hindi pwedeng i-revoke dahil ito ay batas ng hari ng lahat, ang Diyos natin. Pero si King Xerxes ay gumawa ng way out noong nagbaba ng panibagong batas na pirmado uli niya. Napawalang bisa ang naunang batas. At ganun din, gumawa ang Diyos ng panibagong batas na sinupersede para pawalang bisa ang una niyang batas sa Genesis 2:17. God
provided a way out. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. That is our choice, mga kapatid. Fear God and believe in His Son Jesus Christ, or oppose Him and lose your life. Which do you choose? Nasa iyo ang pagpili. Nasa iyo ang pagpapasya, kapatid. No? Ikaw ang pipili nito. Matakot ka sa Diyos, maniwala ka sa Kanyang, manalig ka sa Kanyang anak na si Jesucristo, o lumaban ka sa Diyos, i-oppose mo siya, at mawawalan ka ng buhay. So ano ba ang dapat mong piliin sa dalawa? Amen? So, yan po ang ating pinag-uusapan ngayon, ano? Ang ating topic ay pinamagatang The King's Wisdom, na hango sa Esther chapter 8 verses 1 to 17. Kaya po sa oras na ito ay dadako na tayo sa ating prayer declaration at sabihin po natin ang mga salitang ito. Heavenly King, thank you for your eternal wisdom to grant life to all who believe in Jesus Christ. Help me to follow you and to choose life today. Amen. One more time, say, Heavenly King, thank you for your eternal wisdom to grant life to all who believe in Jesus Christ. Help me to follow you and to choose life today. Amen and amen. Let us pray. Lord God in heaven, maraming salamat po. Dahil ang isang decree, ang isang batas na ibinigay sa panahon ng Genesis 2:17 na hindi pwedeng i-revoke ni numan anumang panahon at sinumang tao, kundi kayo lang din ang nag-revoke nito. Pawalang bisa nito nung ibinigay ang John 3:16, ang pagbibigay mo ng anak mo sa amin para mamatay sa aming dahil sa aming makasalanan at nabuhay na magmuli para sa aming buhay na pag-asa. Pero ang tatanggap lang ng buhay na walang hanggan ay ang mananalig sa Kanya. Maraming salamat po. Binigyan mo kami ng grasya na manalig sa iyong anak. At ngayon ay may buhay na walang hanggan na kami. Tama ang aming napili, ang buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po ang katotohanang tinanggap namin ngayon sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Purihin ang Diyos nating buhay. At dahil ngayon po ay December 25, 2021, ayan guys, Merry Christmas and a blessed 2022. Ang aking pamilya, si Pastora Julie, si Mary Joy, ay bumabati po ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat ng ating mga viewers. Babalik po ang inyong lingkod sa Lunes. Okay? So, enjoyin natin ang Pasko, ang Kapaskuhan. Ngayon po ay araw ng Pasko, mga kapatid. So, let's enjoy the blessings of this Christmas. Ito po si Pastor Rene Alog at muli, bumabati po sa inyo. God bless us all and Shabbat Shalom.